Si Clarice, isang pangalan na hindi malilimutan ng mga housemates sa bahay ni Kuya. Ate Clarice para sa lahat. Hindi lang siya basta housemate, kundi isang ate na laging nandiyan para sa kanila. Siya ang sikat ng araw sa bahay ng PBB. Laging nakangiti, laging tumatawa, nakakahawa ang kanyang sigla. Sa bawat sulok ng bahay, maririnig mo ang kanyang halakak. Kayang pasayahin ni Clarice ang araw ng kahit sino. Sa mga oras ng kalungkutan, siya ang nagbibigay ng liwanag at pag-asa. Higit pa siya sa isang housemate. Siya ang sandigan ng lahat, ang taong laging handang makinig at umalalay. Siya ang puso ng bahay. Mahal siya ng lahat. Sa bawat yakap at ngiti, ramdam ang kanyang pagmamahal. Nakikinig siya sa problema ng bawat isa at nagbibigay ng magandang payo. Ang kanyang mga salita ay laging puno ng pag-asa at inspirasyon. Isa siyang tunay na kaibigan. Sa bawat tawanan at kwentuhan, naroon si Clarice, handang makinig at makisama. Si Clarice din ang kusinera ng bahay. Sa bawat luto niya, ramdam ang kanyang pagmamahal at malasakit. Nagluluto siya ng masasarap na pagkain. Ang bawat putahe ay may espesyal na kwento at alaala. Inaabangan ng lahat ang kanyang luto. Sa bawat kainan, nagiging masaya at puno ng tawanan ang buong bahay. Sinisigurado niyang busog at masaya ang lahat. Pinagkakaisa niya ang lahat. Sa bawat araw na lumilipas, si Clarice ang nagbibigay ng kulay at saya sa bahay ni Kuya. Pinatawag ni Big Brother ang lahat sa sala. May hangin ng pananabik sa kwarto. Ano kaya ang meron? Walang inaasahan ang susunod na mangyayari. May inanunsyo si Big Brother. Si Clarice ay isang house guest lang pala. Aalis na siya sa bahay. Parang bombang sumabog ang balita sa lahat. Walang makapaniwala. Natulala ang mga housemates. Tumahimik ang buong kwarto. Parang tumigil ang oras. Tapos, nabasag ang katahimikan. Singhapan, yak, pagkalito. Sinubukan ni Clarice na maging matatag, pero kita sa mga mata niya ang kanyang nararamdaman. Nangilid ang mga luha. Mahigpit niyang niyakap ang bawat housemate. Wasak na wasak si Esnir. Hindi niya matanggap ang nangyari. Ang bigat ng kanyang nararamdaman ay parang pasan niya ang buong mundo. Sa bawat paghinga, ramdam niya ang sakit na dulot ng pagkawala ni Clarice. Malapit sila ni Clarice, parang magkapatid. Sa bawat problema, sa bawat saya, lagi silang magkasama. Ang kanilang samahan ay parang isang matibay na pader na hindi basta-basta matitibag. Lahat ay pinagkakatiwalaan nila sa isa't isa. Walang lihim, walang itinatago. Ang kanilang relasyon ay puno ng tiwala at pagmamahal. Sa bawat kwento, sa bawat lihim, lagi silang magkasama. Hindi niya maisip ang bahay kung wala si Clarice. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng alaala nila. Ang bawat tawa, ang bawat iyak, lahat ay nag-iwan ng bakas sa kanilang tahanan. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha niya. Hindi makapagsalita si Dustin. Ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan. Ang bawat patak ng luha ay parang isang patak ng sakit na hindi maipaliwanag. Naupo siya at tinakpan ang mukha gamit ang mga kamay. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bukas na wala si Clarice. Ang kanyang isip ay puno ng tanong, puno ng pangamba. Hindi rin napigilan ni Josh ang pag-iyak. Ang kanyang damdamin ay parang isang bulkan na sumabog. Ang bawat patak ng luha ay puno ng sakit at pangungulila. Nagyakapan sina Mika at Will, naghahanap ng comfort sa isa't isa. Ang kanilang yakap ay puno ng pag-asa, na kahit anong mangyari, hindi sila mag-iiwanan. Kita ang pagkabigla kina River, Michael, Azid at Kira. Ang kanilang mga mata ay puno ng tanong, puno ng pag-aala. Hindi nila alam kung paano haharapin ang bukas na wala si Clarice. Parang ang bigat ng pakiramdam sa loob ng bahay. Ang bawat sulok ay puno ng kalungkutan. Ang bawat hakbang ay parang isang mabigat na pasanin. Aalis na si Clarice, ang kanilang sikat ng araw. Nagpaalaman, nagyapan. Ang bawat yakap ay puno ng pangako na kahit anong mangyari, hindi sila mag-iiwanan. Nangakong magkikita-kita pa rin ang mga housemates. Ang kanilang pangako ay parang isang sinulid na mag-ugnay sa kanila kahit saan man sila mapunta. Pero walang makakatanggal sa sakit ng kanyang pag-alis. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng pagharap sa sakit, pero ang kanilang samahan ay mananatiling buo. Ramdam na ramdam ni Esnir ang pagkawala ni Clarice. Si Clarice ang kanyang sandalan, ang kanyang kakampi sa loob ng bahay. Mamimiss niya ang kanilang mga kwentuhan sa gabi. Mamimiss niya ang tawa nito. Naiintindihan siya ni Clarice na parang walang iba. Nakakapagpakatuo siya kapag kasama ito. Ngayon, parang may kulang, parang may nawala sa kanya. Alam niyang kailangan niyang maging matatag. Para sa sarili niya,
para sa ibang housemates, pero ang hirap, parang naging pamilya na niya si Clarice. At ang magpaalam ay hindi kailanman madali. Iba ang pakiramdam sa kusina. Mas tahimik. Mas walang laman. Ang dating masiglang lugar, ngayon ay tila nawalan ng buhay. Dito pinakaramdam ang pagkawala ni Clarice. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng init at saya sa bawat sulok ng kusina. Siya ang puso ng kusina. Ang kanyang mga galaw ay parang sayaw na nagbibigay ng ritmo sa buong bahay. Dati, puno ng kanyang tawa ang kwarto. Ang kanyang mga kwento at biro ay nagbibigay ng aliw sa lahat. Ang bango ng kanyang luto ay kumakalat sa buong bahay. Ang bawat putahe ay may kasamang pagmamahal at dedikasyon. Ngayon, parang malamig ang kusina. Wala na ang init ng kanyang presensya at ang saya ng kanyang mga kwento. Nahihirapan ang mga housemates na mag-adjust. Ang simpleng pagluluto ay naging malaking hamon para sa kanila. Miss na nila ang kanyang sigla. Ang kanyang mga ngiti at tawanan ay nagbibigay ng liwanag sa kanilang araw. Miss na nila ang kanyang masasarap na luto. Ang bawat pagkain na kanyang inihahanda ay parang piyesta sa kanilang mga panlasa. Miss na nila ang kanyang presensya. Ang kanyang mga payo at gabay sa kusina ay malaking tulong sa kanila. Para kay Clarice, ang pagluto ay hindi lang tungkol sa pagkain. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga. Tungkol ito sa pagsasama-sama ng mga tao. Ang bawat pagkain ay nagiging dahilan para magtipon-tipon at magkwentuhan. Tungkol ito sa pagbabahagi at pagmamalasakit. Ang bawat putahe ay may kasamang kwento at alaala. At iyon ang pinaka-namimiss nila. Ang init ng kanyang pagmamahal at ang saya ng kanyang presensya sa kusina. Mas tahimik ang bahay. Hindi na kasing lakas ang tawanan. May paraan si Clarice para mapatawa ang lahat. Kahit saan nakakahanap siya ng katatawanan. Siya ang buhay ng kasiyahan. Ang kayang magpagaan ng loob. Kung wala siya, parang medyo madilim ang bahay. Medyo hindi masaya. Tumatawa pa rin naman ang mga housemates. Nagbibiruan pa rin. Pero iba na. Iba ang komedya ni Clarice, nakakahawa, hindi mapapalitan. Alam ng mga housemates na kailangan nilang magpatuloy. Para kay Clarice, ayaw niyang malungkot sila. Gusto niyang maging matatag sila. Nangako silang iingatan ang mga alaala, ang tawanan, ang mga kainang pinagsamahan, ang mga seryosong usapan. Mananatili si Clarice sa kanilang paglalakbay. Alam nilang binabantayan niya sila. Chini-cheer sila, ipagmamalaki niya sila. Mas pinaglapit ng pag-alis ni Clarice ang mga housemates. Narealize nila ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa isa't isa, ng pagsuporta sa isa't isa. Nakahanap sila ng lakas sa kanilang pinagsamahang alaala, sa kanilang pagmamahal kay Clarice. Alam nilang kailangan nilang harapin ang mga susunod na pagsubok ng sama-sama. Umalis man si Clarice sa bahay, hindi siya mawawala sa kanilang mga puso.